Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Mga naming Diyos, Yahuwah na banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Ama, sa umagang ito'y buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo sapagkat taglay pa namin ang aming buhay at lakas. Taglay pa namin ang aming karapatan na purihin at sambahin namin ang iyong napakabanal na pangalan. Sa umagang ito'y inaanyayahan ka namin sa aming gagawing pagsamba sa iyo. Napakabuti mo, Ama. Alam naming marami kaming pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Pero hindi mo kami pinutulan. Binigyan mo pa kami ng pagkakataon na maging tapat at pahalagahan ang aming pagsamba at pagpuri sa iyong banal na pangalan. Bagamat sa panahon ng aming paglalakbay sa mundong ito'y nakakaranas kami ng mga pighati, nakakaranas kami ng hirap sa aming mga katawan, sa taglay ng mga sakit. Kuminsan nanghihina kami dahil sa mga pagsubok at problema na kapag isusugo mo na ang iyong bugtong na anak upang kunin ang iyong mga tapat na lingkod. Nakakaasa kami, Ama, na kung kami makakapagpatuloy sa ganitong pagsamba, hindi mo kami makakalimutan. Bigyan mo kami ng pag-asa habang kami naglalakbay, Ama. Damang-dama na namin ang hirap ng mundo ito. Damang-dama na namin ang kaguluhan at walang pag-asa na pupuntahan ang mundo ito, Ama. Ikaw na lang ang aming pag-asa. Halina sa aming piling. Damahin mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga sumasamba sa oras na ito. Magpadama ka sa bawat isa sa amin na kami iyong mga lingkod. Paspasan mo sana ang aming pagsamba. Huwag mo sanang kalilimutan ang aming mga kaluluwa na sana'y makinabang ang bawat isa sa iyong mga salita at magamit namin itong lakas sa aming paglalakbay. Magamit namin itong inspirasyon upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Huwag mo kalilimutan ang aming mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak na hindi pa namin kasama sa ganitong gawain. Na sana'y buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pag-unawa upang sa ganun, Ama, maintindihan nila ang iyong ipinaabot sa bawat isa sa amin. Maintindihan nila kung paano ang totoong paraan ng paglilingkod at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Mas basa mo sana ang kapatid naming maghahatid ng iyong mga salita na sana'y samahan mo siya ng Santong Espiritu upang sa ganun, Aba, madama namin ang iyong pag-ibig, madama namin ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Basbasa mo ang aming mga abuloy na sana'y magamit ito lalong-lalo sa aming paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Lagi mo sana kami iugnay sa diwat spirito ng iyong anak na si Yahushua upang makita mo kaming laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong si Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
Mga kapatid, tayo ay merong katutubong tungkulin sa Diyos na lumalang sa atin. Hindi ito tungkulin lang ng isang bansa o mga tao na kabilang sa iba't ibang nasyon, kundi ito ay tungkulin ng lahat ng tao na nilalang ng ating Panginoon Diyos. Kailangan ito'y ating matugunan sapagkat ayaw natin na ang Diyos ay mahapis sa atin. Ang tao ay nilikha para sa Kanya. Ang dahilan kaya tayo Kanyang bukod na inilikha mula doon sa hiwalay sa mga mga hayop, mga halaman, ay sapagkat tayo iniukol niya para sa Kanya. Kaya bago likhain ng tao, ay nilikha muna ng Diyos ang paglalagyan sa tao. Ang mga pangangailangan ng tao katulad ng mga hayop, ng mga punong kahoy na nagbubunga, na maaaring pakinabangan ng tao, mga iba't ibang pananim na pwedeng pakinabangan at pwedeng maging pagkain ng tao. Pero ang tao ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Katulad po ng ating mababasa sa talatang ito, let us read po the first verse sa ating pag-aaral. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng mga ngaral. Pakinggan po natin ito, mga mahal na kapatid. Ganito nakasulat. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Yan po'y talata na nagtuturo sa atin kung ano ang ating buong katungkulan. Ano nga ba? Ayon sa talatang binasa natin, ang buong katungkulan po ng bawat tao. Kaya tayo nilikha upang matakot sa Diyos. Kaya tayo nilikha upang tayo sumunod sa mga utos po ng ating Panginoon Diyos. Ano ang sama kapag kaya tayo tumanggi na ating gampanan ang tungkulin ito, katutubong tungkulin, ang sabi, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man yan o masama, hayag man o lihim. Ganon ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay hindi natin matatakasan yan. Ang katumbas ng pagtakas ay ang pagharap sa hatol na yan po ay hatol na tayo ay parurusahan ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, ayon po sa mga talata ng Biblia, paano ho ang pagsamba sa Panginoon Diyos na yan po'y maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan? Pakinggan po natin sa Juan 4:23. Ganito po nakasulat. Next slide. Ating basahin. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga ng mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ayon po sa Biblia, paano ang tamang paraan ng pagsamba sa Panginoon Diyos? Ang sabi, tandaan mo. Kanino tumutuko yung mo? Doon sa kausap ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kung ating babasahin po, ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang kausap po dyan ng ating Panginoong Yahushua ay walang iba kundi ang babaeng Samaritana. Ang sabi nga po doon, sa 21, kung ating itataas, sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o Gerizim o sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo,
Yan sabi niya dun sa Samaritana. Tandaan mo, ang sabi ng Panginoong Yahushua, darating ang panahon at narito na nga ng mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Ganito ang uri ng sumasamba na hinahanap ng Diyos. Kaya diyan po, ang sabi nga po sa Ingles, Jesus clarifies that the true worship of God is not tied to a location, but to the intent of one's heart. Kaya ang pagsamba sa Panginoon Diyos ay hindi po nakakonfine sa lokasyon o sa lugar na pinagsasambahan, kundi doon sa naisin ng puso ng tao, yung kanyang wagas na pagsamba sa Diyos. Paano nga po ang pagsamba sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, sa Espiritu at sa katotohanan. Paanong pagsamba sa Espiritu? Maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Yahushua sa Mateo, ganito kayo dapat manalangin, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah, kaya ang ating sinasamba ay ang kanyang pangalan. Hindi sa kalagayan, sapagkat ang kalagayang espiritu walang laman at walang buto, walang materya. Kaya masasabi natin ng buong ingat ng pagsamba sa harapan ng mga larawang inanyuan, ayaw po ng Diyos niyan. Mga kapatid, paano pang pagsamba bukod sa Espiritu o sa pangalan ng Panginoon Diyos? Sambahin din natin ang kanyang katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Paanong pagsamba sa katotohanan? Pagka ating binalikan kanina ang ating binasa sa mga ngaral, sundin ang mga utos ng Panginoon Diyos. Kaya tayo bilang mga Yahusyano ay napaka-partikular. Ano nga ba ang kautusan ng Diyos? Kaya tuwing tayo sasamba, anong ating nasa isip? Nagtatanong tayo, anong ibig na iparating sa amin ng Diyos sa pagsamba namin ngayon? Anong ipinagagawa ng Diyos sa amin sa pagsamba ngayon? Ito ho, ang ating pinag-aaralan ngayon. Di ho ba? Sambahin ang katotohanan. Pero anong uring katotohanan ang kailangan nating sambahin? Bahagi ba lang ng katotohanan? Basahin po natin itong nakasulat sa next slide, sa Juan 16:13. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Uulitin ko lang, ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga darating o bagay na darating. Sinasabi kanina, ang pagsamba sa Panginoon Diyos, hindi lang sa Espiritu, sa pangalan niyang Yahuwah, kundi yung katotohanan. Pero anong uring katotohanan? Ang sabi ng Biblia, lahat ng katotohanan. Kaya pag binasa natin sa Ingles, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Full and complete truth. Buo at kumpletong katotohanan. Hindi ho, ika nga, bahagi lang ng katotohanan. Kailangan ay buong katotohanan. Ganyan po ang dapat na paraan ng pagsamba sa mga sa katotohanan na yun ay salita ng Panginoon Diyos. Ngayon, bago natin sambahin ang Diyos ng buong puso't buong kaluluwa, sambahin ang kanyang pangalan at na kanyang katotohanan, mahalagang malaman muna natin ang katotohanan. Di po ba? Paano natin masasambahan Diyos sa katotohanan kung di natin alam ang katotohanan? Paano natin malalaman ang kumpletong katotohanan? Eto, basahin natin sa next slide po. Ganito ang ating mababasa. Sa Deuteronomio, pahayag at maging sa aklat ng mga gawa. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin ang mga kautosang ito para sa kanyang sarili sa harapan ng mga pari na mga Levita.
dapat niya itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon o kay Yahuwah na kanyang Diyos. At masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Diyan po ay ating nabasa na ang sabi ay kung uupo na siya sa trono bilang hari. Kasi alam ninyo, noong magkaroon ng pagkakataon itong Israelita, nang sila'y nandoon na sa lupain na kanilang na ipinangako ng Diyos sa kanila sa Kanaan, nakita nila na ang mga iba't ibang nasyon sa paligid nila ay may mga hari. So sila po ay naudyukan din at natuksong humingi ng hari. Nagdamdam ang Diyos dun eh. Di po ba? Pero sabi ng Diyos kay Samuel, hindi ka ang kanilang itinatakwil. Ako ang kanilang itinatakwil. Pero bigyan mo sila ng hari. Pero ang sabi, pag binasa natin ang bandang itaas niya ng aklat ng Deuteronomio, ang hari hindi dapat magkaroon ng maraming pilak. Ang hari ay hindi dapat magkaroon ng maraming ari-arian. Eh bakit sinabi ng Diyos yun? Kasi alam nyo, pagka mayroon ng property, may kayamanan na. Kaya ang iba't ibang relihiyon, ang dahilan kaya gustong maging leader, eh may mga properties eh. Nandun yung kayamanan eh. Kaya dito sa ating binasa, kung ating babasahin ang versikulo 15, 16 at 17, bago pa itong versikulo 18, 19, eh kailangan wag siyang magkaroon ng maraming kabayo, pilak at mga ari-arian. Yan ang sabi sa gustong ibig na maging hari. Kaya ang sabi rito, ang isa pang matinding bilin sa magiging hari, eh kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niya. Ano ibig sabihin? Necessity ito. Kailangan. Tungkulin niya. Na ano? Kopyahin ang mga kautusang ito. Ano yung kautusang ito? Iyon ang kautusan ng Panginoon Diyos. Ano ang sabi? Dapat niya itong ingatan. Sa makatwid, ang mga kautusan ng Diyos ay hindi lang dapat kopyahin ng magiging hari ng Israel. Ingatan niya. At ano pa? Laging basahin. Kaya nga laging babasahin. Kaya ito'y applicable rin sa atin eh. Di ba? Mag-ingat tayo ng Biblia. Basahin lagi natin. Paano yung pagbabasa? Paminsan-minsan lang? Aba hindi. Lagi nga eh. Ang sabi eh. Paano yung laging yun? Basahin sa buong buhay niya. Sabi doon sa magiging hari. Para matuto siyang gumalang kay Yahuwah na kanyang Diyos. At masunod niya na mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Kaya mahalaga po na ating gayahin itong iniutos ng Panginoon Diyos doon sa magiging hari sa bayan ng Israel. Di po ba? Na atin po na tayo dapat mag-ingat ng mga kautusan ng Diyos, lagi nating basahin sa buong panahon ng ating buhay para gaya ng hari ng Israel ay para matutong gumalang. Kasi mababasa natin doon ang kalooban ng Diyos eh. Pag nabasa natin sa Biblia, na yan ang ating ginagamit ngayon, Old at saka New Testament, bagaman ang karamihan sa Old Testament ay sumasagisag at sumisimbolo at umaanino sa darating na panahon, eh dumating na nga ang Kristo. Kaya ang aral ng Kristo, ang ating po na binabasa, nakasulat sa Biblia. Ano layunin? Upang ating malaman. Bakit? Mahalaga po yun eh. Bakit nga? Sapagkat paano natin masasamba ang Diyos sa katotohanan kung hindi natin alam ang katotohanan? Kaya magbabasa tayo, mga kapatid. At pagka ating nabasa na ano ang kailangan, napuno ng kaalaman ng tungkol sa Panginoon Diyos, sa utos ng Diyos, sundin po natin. Sundin po natin, mga kapatid. Nananawagan ng Diyos sa ating lahat, sundin po natin. Paano ang pagsunod? Masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi. Kaya, mga kapatid, kung sa ibang relihiyon, dinidiscourage po nila ang mga miyembro nila, huwag kayong magbasa ng Biblia. Sa amin kayo makinig, baka maligaw pa kayo. Pero ito ang sabi, gaano kahalaga ang pagbabasa. Sabi rito, mapalad.
Mapalad ang bumabasa at mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito'y malapit nang mangyari. Alam niyo, pagka binasa po natin sa English yan, sa Revelations, great blessings belong to the person who reads the words of this message from God, and to those who hear this message and do what is written in it. There is not much time left. Wala nang gaanong panahong natitira at nalalabi. Hindi na magtatagal. Ano yung tinutukoy ng ating Panginoong Yahushua hindi na magtatagal? Pag binasa po ninyo ang pahayag tungkol po yan sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Yan ang isang pagdating na dapat nating panabikan. Kaya habang may panahon at hindi pa malabo ang ating mga mata, magbasa ng Biblia. Kung malabo naman, ipabasa natin sa ating apo. Bakit? Mapalad. May blessing yung bumabasa at nakikinig sa sulat na ito at tinutupad. Nakita ba ninyo mga kapatid? Nakinig na, tumupad pa. Bumabasa, nakinig, tumutupad. Ang iba, nakinig, bumasa, hindi naman tumupad. Paano ba naman yan? Mga kapatid. Para ho sa atin, sa panahong ito, hindi lang sa atin, ano ang bilin sa lahat ng taong nagbabasa ng Biblia at nakikinig sa iba't ibang mga mangangaral? Ang sabi, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. Hindi lang sapat na nakinig, hindi lang sapat na tayo po ikay bumabasa. Kailangan po taglay din natin ang isipang Bereano. Ano ang isipan ng Bereano? Mas bukas ang kanilang kaisipan. Ang sabi nga ay mas open-minded sila kumpara sa mga taga-Tesalonica. Kaya sa pagbabasa natin, kailangan po open-minded tayo. Huwag yung nagbabasa tayo, bias. Pag nabasa natin na mukhang iba sa itinuro ng ating pastor, ayaw na nating basahin. Kailangan basahin pa rin natin para makita natin, mapaghambing. Di po ba? Maging open-minded po tayo. Di po ba, mga kapatid? Kailangan po yun Di ba? Pagka hindi tayo open-minded, sayang lang yung pagbabasa natin. Gaya ng iba, nababasa po nila, maliwanag sa Biblia, na na bawal ang sumamba sa mga larawang inanyuan, bawal ang mga ributo, bawal ang, ang daming bawal. Di po ba mga kapatid? Yung pagsamba at pagluhod sa mga larawang inanyuan, bawal na bawal ng Panginoon Diyos po yun Pero sa kabila po, na alam nila yon, tuloy pa rin sa pagsamba. Ano po yun? Hindi ho tama. At anong dapat po sa tao? Palatanong. Nagtatanong. Bakit? Sapagkat alam nyo kasi ganito po yan Ang iba nasa kalagayang confused, nagda-doubt. Meron nga pong kasabihan, doubt is the origin of wisdom. Di ba? Ang sabi nga, doubt is the origin of wisdom. Ang pagdududa ang pinagmumulan ng karunungan. Questioning is the way to find truth. Ang pagtatanong ay paraan upang mahanap natin ang katotohanan. And learning is how to acquire wisdom. At ang pag-aaral ay paraan para magtamo ng karunungan. Kaya mga kapatid, hinihikayat po tayo ng banal na kasulatan na ating pahalagahan po ang pagbabasa with open-mindedness. Open po yung ating pag-iisip. Malawak. Hindi ho tayo panatiko. Masama kasi yung panatiko, mga kapatid. Pagka panatiko tayo, hindi natin pakikinggan yung totoo. Kung ano na lang yung ating pong kinagisnan at itinuro sa atin, naghusto na lang tayo doon.
O di hindi ho tama po yun. Bakit hindi tama? Hindi natin malalaman ang complete and full truth or commandments of our Lord God, Yahuwah. Di ba? Eh bakit? Restricted lang tayo sa isang kaalaman. Mga kapatid, anong kailangan natin? Anong kailangan dapat nating mataglay? Upang tayo po ay matuto ng mga katotohanang galing sa Biblia. Pakinggan po natin. Next slide po. Ganitong ating mababasa. Ayan. Kaya yung sinasabi natin, ganitong ating mababasa, ay magbasa tayo. Ito, ang kautusan ng Panginoon o ni Yahuwah ay walang kamalian. Tandaan natin yon. Yun ang dapat kumikayat sa atin eh. Yan ang dapat na sa atin ay magkaroon ng, magbigay sa atin ng encouragement. Walang mali sa mga salita ng Diyos. May contradiction, hindi. Ang nagkokontra yung isip mo lang, walang pagtatalo o walang contradiction ng Biblia pag binasa at pinag-aralan natin. Kasi yung ibang mga nagsalin kasi ay isa rin sa dahilan, kaya ang iba ay naka-confuse. Pero no, pag ating pinag-aralan po yan, ang Biblia, walang kontra-kontra. Kung yung tao nga na gumagawa ng isang aklat di ba? Mga imprimatur, may mga nilobstat. Kanilang sinisiyasat po yan para maging tama. Walang kontra-kontra. Pero mga kapatid, tandaan natin, higit po sa lahat, ang salita ng Diyos. Hindi gagawa at ipasusulat ng Diyos ang kanyang mga salita at mabuo sa isang aklat na kung tawagin ay Holy Scriptures o Biblia na kontra-kontra. Ayaw ng Diyos ng tao ay ma-confuse. Kaya itong sabi mo, ang kautusan ni Yahuwah ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Totoo po yun. Mahina loob natin, pinanghihinaan tayo ng minsan ng ating pag-asa, nawawala, magbasa ng Biblia. Bagong kalakasan. Ang mga turo ni Yahuwah ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Naku po, kung tawagin ng Biblia ay aklat ng lahat ng mga aklat. Karunungan ng lahat ng mga karunungan, sapagkat ang karunungang nakasulat sa Biblia ay hindi lamang magtuturo sa tao ng kung paano siya mabuhay ng maayos, makisama sa kanyang kapwa-tao, maging masipag sa kanyang tungkulin bilang ama o ina, bilang mga anak. At higit sa lahat, ang naituturo ng Biblia ay kung paano tayo sasamba sa Diyos ng marapat, maglingkod sa Diyos ng marapat, at makaaasa tayo sa kaligtasan. Aling aklat ang nagtuturo ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan? Ang aklat ng physics. Iba ang itinuturo nun. Algebra, aklat ng botany, aklat ng zoology, iba ang itinuturo nun. Pero pagdating sa Biblia, hindi lamang kaalaman tungkol sa iba't ibang sangay ng karunungan ng tao, kundi higit sa lahat, ang karunungan para malaman natin ang daan tungo sa kaligtasan, mga kapatid. Ang mga utos ni Yahuwah ay malinaw, hindi malabo, at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Kaya mayroon tayong kapatid, ang sabi niya, kapatid, sa pagbabasa ko po ng Biblia, napakaganda ng aking pakiramdam. Totoo po yun. Sa paggising natin sa umaga, at kung kayo po ay ikangay retirado na lalo, at yung iba ay may oras talagang inilalaan, pagising sa umaga, manalangin, basa ng talata ng Biblia. Yun ang ating pong dapat gawin. Ang sabi, ang pagkatakot kay Yahuwah ay nagpapadalisay ng puso. Totoo po yun. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ganun ang utos ng Diyos. Hindi katulad ng utos ng tao. Hindi matuwid at hindi makatarungan. Di ba? Ganyan ang utos ng tao Huwag niyo silang batiin. Matuwid ba yon? Anong ipinupuna mo sa isipan ng mga miyembro mo? Hatred. Ang taong may hatred, wala sa kanya ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay nananahan sa taong may pag-ibig din. Paanong mananahan ng Diyos sa tao kung hatred ang nasa puso nila? Sukat ba namang ipanalangin, Ama, sumpain mo sila. Ipagtanggol mo ang iyong pamamahala. Lipolin mo sila. Ipahamak mo sila. Inutusan pa ang Diyos. Ano yon? Panalangin na may hatred. Alam kong alam niyo kung saan yan.
Kaya dyan sa lugar na yan, ang kanilang sinasabing mahal, quote and quote na lang po yun. Hindi ho totoo yun. Bakit? Ayan, ang panalangin ng kanilang mga nang tuturot mga ngaral punong-puno ng hatred ang sabi ng Biblia, ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang ibig lang sabihin po ay ang matuwid ay may pag-ibig, may pagmamahal. Ang makatarungan, ang kanyang iniutos ay pantay-pantay at nakadiyos. Pero ang sa Diyos talaga perfecto. Kaya ang pagbabasa talaga sa Biblia, kailangan basahin natin. Huwag lang basta nakikinig sa nagtiteksto o pastor. Ano man ang itsura niyan, i-ignore natin. Ang pakinggan natin, ano yung itinuturo? Lalo na sa panahong ito. Ang sabi nga sa ating binasa kanina, wala nang maraming panahong natitira. Umahabang panahong natitira. Konti na lang Ang mga ito, ang sabi sa versikulo 10, ay higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. Ganyan ang salita ng Diyos. Napakasarap pakinggan yung mga katotohanan yan. Kaya, mga kapatid, kailangan natin talaga na tayo ay yumaman sa kaalaman na galing sa Biblia o salita ng Diyos, mga kapatid. Pag tayo ay napuno ng kaalaman sapagkat masipag magbasa with open-mindedness, mga kapatid, masisiyahan tayo. Ang kasiyahang lumalampas sa walang humpay na paghahangad ng mga tao sa makamumundong hangarin. Lalampas tayo doon. Ang taong makamundo hangarin, masayang-masaya siya. Pero ang kanyang hangarin ay luwalhati ng Ama, kaya siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Lampas doon ang ating kaligayahan. Di ba? Sa makamumundong tagumpay at makasarili nitong mga hangarin. Kaya mga kapatid, ano ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Para tayo po ay lalong magbasa at makinig sa mga salita ng Diyos. Ano ang dapat na maging inspirasyon natin? Pakinggan po natin, next slide. Ganito nakasulat sa wikang Ingles. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me. Seek me. Ano ibig sabihin po ng katumbas doon sa Tagalog? Hanapin niyo ko. Or search diligently for me and regard me as more essential than food so that you may live. Yan ang unang ating dapat na maintindihan. Hanapin natin ang Diyos ng buong tiyaga. Pag sinabing diligently po, may extra effort. Hindi ba basta naghahanap? Buong sikap. At dapat nating i-regard ang Diyos na mas mahalaga pa kaysa pagkain para tayo mabuhay. Mga kapatid, ang pagkain ay mahalaga. Kailangan ng katawan natin. Di po ba? Pero ang dapat nating paghanap sa Diyos ay higit doon. Paano naghahanap ang tao ng pagkain? Kahit na puyat, nagtatrabaho para mayroong sweldo at may maipambili ng pagkain. May mailalagay na pagkain sa pagkainan sa kanyang pamilya. Nagsisikap yan kahit pagod na. Ganyan ba tayo sa paghanap natin sa Diyos? Ganyan po ba tayo sa ating pong pagtuklas at pagbabasa ng kalooban ng Panginoon Diyos? Kasi baka sabihin nyo, hanapin ng Diyos. Di ba ang Diyos ay Espiritu? Hindi natin makikita ang Diyos Hindi natin makikita, hindi natin matatagpuan ng Diyos sa physical na kalagayan. Pagsunod sa utos niya. Ang salita niya na sa Biblia, nagsisikap pa tayong magbasa? Nang higit kay sa pagkain natin, mga kapatid. Sa ibang talata nga ng Biblia, ang sabi, mahalin natin ang Diyos sa ibabaw ng lahat di ba? Mahalin natin ang Panginoon Diyos sa ibabaw ng lahat. Pag sinabing sa ibabaw ng lahat, pagmamahal natin sa Panginoon Diyos, higit sa pagkain, higit sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, di po ba mga kapatid? Ganyan po yan. Higit sa lahat ng mga bagay sa mundo na kailangan po natin. Alam nyo, pagka binasa po natin, sa aklat po ng Mateo 22:37, 39, this is not included in our slide. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ang sabi. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Iibigin.
Alam nyo sa Ingles, love. Mahal, love din sa Ingles. Pero ang Pilipino, ang lingwahe ng Pilipino, napakayaman. Anong katunayan napakayaman ng ating lingwahe? Di ba, ang palay ay bigas din yon? Oh, anong tawag doon? Inaning bigas. Inaning palay. Bigas din yun eh. Mayroon pong bigas na hilaw. Bigas din yon. May bigas na luto. Oy, luto na bang ating bigas? Luto na bang ating kanin o bigas? Di ba? Ang yaman natin sa kaalaman. Magkaiba po yung maaring sa English ay pareho, love at ibigin. Pero sa ating mga Pilipino, ang love ay iba ang dating ang ibang love kaysa sa pag-ibig eh. Mas intense yung pag-ibig mga kapatid eh. O ano ho ang pwede nating ika nga ay sabi nga pag-usapan. Halimbawa, hindi natin pwedeng ibigin ang tao na hindi natin minamahal. Di ba? Sangayon ba kayo doon mga kapatid? Hindi natin pwedeng ibigin ang tao na hindi natin minamahal. Sangayon ba kayo doon? Ito po yan. Ang pagmamahal, universal yan. Ano yan? Pangkaraniwan na lang yan eh. Mahal kita, mahal kita. Oh. Mahal mo ko, mahal ko to. Mahal ko to. Di ba? Ganun po yun. Pangkaraniwan. Pwede mong sabihin na mahal mo ang magulang mo. Pwede yun eh. Di po ba? Pwede nating sabing, mahal mo ang mga kaibigan mo. Pwede po yun. Pwede nating sabing, mahal mo ang bayang Pilipinas. Di ba yun sa ating, sa ating pag nag-oo tayo para sa ating bansa. Mahal kong ang aming bansa. Ginasabi, mahal kong Pilipinas. Ganun. Ano pa? Pwede nating sabing, mahal mo ang alagang aso mo. Ano pa? Maaring sabihin nating, mahal ang bigas. Ano pa? Mahal ang pagkain. Ano pa? Mahal ang gasolina. Di ba? Ginagamit ay salitang mahal. Pwede nating sabing, mahal mo yung supply mo dahil bigay ng nanay mo, kaya mahal mo. Pero tingnan niyo ang salitang pag-ibig. Ito yan. Ang pag-ibig, nakalaan sa espesyal sa buhay mo. Di ba? Kaya nga ang sabi sa Mateong binasa natin, iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong lakas mo. Hindi sinabing mahalin lang, iibigin mo. Sapagat ang pag-ibig, ang sense of intimacy ay napaka-close. Ang intimacy nun ay napaka-close. Espesyal, ibang level, wagas na pag-ibig. Alam nga naman natin sabihin natin na iniibig ko ang gasolina. O, di ba? Iniibig ko ang suklay ko dahil bigay to ng nanay ko. Hindi pwede yun. Kaya ang pag sinabing iibigin natin ang Diyos ng higit kaysa ating pagkain, hanapin natin ang salita ng Diyos higit kaysa pagkain natin, mga kapatid. Nandoon ang talagang buong pagsisikap, buong pagmamahal, buong tiyaga, buong lakas, nakapokus sa pagbabasa para ating matukusan ang mga kalooban niya at ating maisakatuparan. Yan ang importante. Malalim pag sinabing, iniibig ko, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Galing sa puso. Kaya may panahon ka para sa Diyos. May panahon tayo magbasa. May panahon tayong manalangin. May panahon tayo magmisyon. May panahon tayo na tayo po ay magpakita. Hindi para ikangay hangaan. Magpakita ng ating pagdamay sa ating kapwa. Kautusan ng Diyos yun eh. Di po ba, mga mahal na kapatid? Ano pa sabi sa Salmo? O Diyos, kayong aking Diyos, hinahanap-hanap po kayo. Hinahanap-hanap natin ng Diyos. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang ng sa ulan. Sipin nyo, ganun si Haring David eh. Si David, bagamat hindi perfecto sapagkat sa kasaysayan ng buhay niya, nagkasala din siya. Pero sa huling bahagi ng buhay niya, hinahanap-hanap niya ang Diyos. Nananabik siya sa Panginoon Diyos. Buong pusong pananabik. Sana ganun din tayo, mga mahal na kapatid. Ano pa sabi ng Biblia sa Kronika? Ibigay ninyo
kay Yahuwah o sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo si Yahuwah sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Ano pang ilan sa kautusan ng Diyos na ito ay mahalaga? Ay yung pagdadala ng handog. Pagdating sa handog, ang ibang kapatid natin, hindi man lahat, handog. Kapatid, ang tanong, nasa Biblia ba? Opo. Gusto mo ba, ikaw nga ba'y umiibig sa Diyos? Opo. Malalim bang pag-ibig mo sa Kanya? Opo. Higit sa ano? Sa pagkain. Higit sa kanino man. Higit sa ano pa man. Di gawin natin yan. Di ba? Sundin natin yung utos na yan. Tuwing pagsamba, mayroon tayong handog na dala-dala. Utos po yun eh. Di ba? Huwag nating katisuran yung handog. Bagamat ang nangyari sa iglesia na ating pinanggalingan, kaya tayo ay talagang nagising, sapagkat kung saan ginamit nila ang ating handog. Nagpakasasa sila doon sa abulin natin. Yung mga pinaghirapang abulin ng mga kapatid, kung saan nila dinala, winaldas nila, di ba? Inimbesel nila. Ginamit nila sa pansarili. Hindi sa godly way. Nilagay sa negosyo. Totoo po yan, mga kapatid. Ang open-minded, tinatanggap niya yon. At kitang-kita naman, yung arena na yan. Ano sa tingin niyo yan? Nung kanilang handog ang nilalaan, ang nagsalita doon, ito ang wikay para sa kapurihan ng Diyos. Kapurihan pa ba ng Diyos yang nagsasayawan doon, nakatupis? Nagbabasketball doon, nagko-concert doon, tapos aayusin niya yung stage nyo, doon kayo magba-Bible study, doon kayo sasamba sa Diyos, ganyan ba? Hindi nyo na binigyan ng pagkakaiba ang kabanalan sa panglupang gawain ng tao. Kaya mga mahal na kapatid, yung ating ginagawang pagsamba, yung ating paghahandog, utos po ng Panginoon Diyos yan. Kung totoong mahal natin ang Panginoon Diyos, patunayan po natin yan. Hindi lang sa sentidong alam natin, gawin po natin, mga kapatid. Ano pang kailangan pang katotohanan sa mga tunay na mananamba na dapat nating bigyang pansin ito? Next slide po, ganito nakasulat. Aklat po ng Salmo o Psalms. Sa New English Translation, ang sabi, worship the Lord or Yahuwah in holy attire. Tremble before Him all the earth. Holy attire. Tayo sumasamba sa kanya-kanyang tahanan. Kumusta po ang ating po na paggalang sa Diyos? May kasabihan, nasa tao ang paggalang, nasa kasuotan ang pagsasaalang-alang. Iginagalang natin ang ating kapwa sa kasuotan. Kung tayo pupunta halimbawa sa isang pagtitipon, birthday ni ganito, nakaayos tayo. May paggalang tayo sa tao. Hindi lalo higit sa Diyos. Di ba? Sumasamba tayo sa Panginoon Diyos. Maayos po ba ang ating kasuotan ng sabi, holy attire? May iba't ibang okasyon, may iba't ibang kasuotan. Pang sports, alam nga namang ikay mag-Amerikana habang ikay nagbabasketball. Di ba? Alam nga naman ikay naka-long sleeve ng puting-puti habang ikaw po ay nagbabalibol. At nakasapatos ka pa ng balat. Ba't naman pagdating sa pagsamba, tayo naka-t-shirt lang. Ang iba ay naka-pajama pa. Huwag kayo magagalit, mga kapatid. Paalaala lang po ito. Kasama po ako sa pinaalalahanan. Ako po ay nakaayos. May sapatos po ako. May Amerikana po ako. Bakit? Ang sabi, worship Yahuwah in holy attire. Sa ibang salin, holy array. Angkop na kasuotan sa ating po na sinasambang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang ating matatanggap, mga kapatid? Tayong sumasamba ng tama. At pagsamba na sa kanyang kabuuan, sa Espiritu, luwalhatiin ang pangalang Yahuwah, sa katotohanan, full and complete truth ang ating tinanggap. Ang sabi, pakinggan natin sa aklat po ng Ebreo.
ganitong ating matutunghayan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Yan ay mga salita na nakasulat sa Biblia. Ang sumulat ay si Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo sa mga pinangungunahan niya, maging sa atin sapagkat saklaw tayo sa panahon ng Kristyanismo, ang sabi, kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Yan ang una natin dapat gawin. Sa lahat ng sandali po, magpasalamat tayo sa Ama. Sa trabaho, sa lahat ng pagkakataon. Ako nagbiyahe pagdating nanalangin. Pagdating sa trabaho, manalangin uli. Tulungan mo kami, ingatan niyo po kami, lahat, pati ang mga hindi natin kapanalig sa pananampalataya. Lahat po. Pag magbibiyahe ka uli, manalangin uli. Pagdating sa bahay, manalangin uli. Pasalamat sa Panginoon Diyos. Di po ba? Bakit? Pagkat ang taong tumanggap ng tamang aral at tamang paraan ng pagsamba sa Diyos, ibinibilang na sila sa kaharian na hindi nayayanig. Hindi itong mundo, sapagkat ang mundo ay niyayanig ng lindol at ang mundo ay nakareserba na ito para dito magkakaroon ng dagat-dagatang apoy. Pero sa mga taong nasa panig ng Diyos sa sintidong ang ating pagsambay ayon sa kalooban niya at ang katotohanan ng tinatanggap natin, pinakikinggan ay full and complete truth. Ang sabi, kabilang na tayo sa kaharian niya. Nakakagarantiya na tayo may pag-asang makasalubong sa ating Panginoong Yahushua. Kaya nung sabi, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Ang mundo, kapatid na ministro, ang sama na. Opo. Sa balita lang kanina. Ang sabi sa balitang nabasa ko at napakinggan ko kanina ay kumikilos itong Russia sapagkat ang Russia may pinakamaraming nuclear. Sunod ay Amerika. Ano ang kalaki sa tingin ninyo? Ang nangyayari ngayon. Konting-kunti lang na pagkakamali. Third World War. Yan ay nuclear war. Matindi ho yan, mga kapatid. Napakatindi po yan. Yan ang pwedeng mangyari. Kaya mga kapatid, anong dapat nating tandaan? Kung tayo sumasambang palagi, hindi tayo pumapalya, nakikinig ng buong taimtim at ating inuusisa ang mga pinag-aaralan natin. Ang sabi, ginagabayan ni Yahuwah ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya'y hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon o ni Yahuwah. Mga kapatid, ang paggabay ng Panginoong Diyos ang mahalaga. Pero kanino? Doon sa matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Diyos. Ano man ang dumating, mangyari na ang mangyari. Pero kapag tayo ay sumusunod sa Ama, mahal natin, iniibig natin ang Kanyang kautusan. Buong puso natin tinutupad ang ating ginagawang mga gawain para sa Kanya. Hindi lang basta sumasamba. Ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang bawat isa'y maglaan ayon sa kanyang kinikita upang kanyang ihandog sa Diyos. Nakalaan. Mayroon tayong itinatabi para makumpleto, maging complete ang ating pagsamba sa Diyos. May paggalang na maayos ang kasuotan, nananalangin, nagpapasalamat, nakikinig ng taimtim, habang nakikinig at binabasa ang mga talata sa screen, kanyang binubulay, inaalam niya kung tama sa kanyang sasampalatayanan, sa kanya gagawin. Ang ganon, may paggabay ng Diyos. Hindi tayo pwedeng gabayan ng ating kapwa sapagkat ang ating kapwa nangangailangan din ng paggabay. Ang tanging gabay na kailangan natin na siyang sa atin ay sasaklolo lalo na sa panahon ng panganib at sa panahon ng matinding kagutom at taghirap. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Nang ang Israel ay nasa daan tungo sa Kanaan, inabot sila ng gutom. Sinisi nila itong si Moises,
Pero ang Diyos hindi mapagpatol. Nagbigay ang Diyos. Nagpaulan siya ng mana at ng pugo. Isipin ninyo. Si Elias, gumamit ang Diyos ng kasangkapan para siya ipakainin. Maraming mga pagkakataon sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Pinatunayan ng Ama na hindi niya pababayaan ang mga anak niya na pinahahalagahan ang utos niya, ang aral niya. Mga kapatid, dito sa leksyong ito, dito tayo hinihikayat ng Ama. Huwag nating itigil ang ating pagsamba. Huwag nating itigil ang ating pong ginagawa na paghahandog. Sapagkat kung walang paghahandog, ang sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang karunungan at kayamanan ay magkasabay po yan. Paanong lalago at makakarating sa iba't ibang panig ng mundo ang aral kung wala pong suportang pinansyal? Anumang organisasyon na walang suportang pinansyal, babagsak po yan. Bakit? Noong panahon nga ng ating Panginoong Yahushua, di po ba? Meron ng ingat yaman nun. O di talagang sila'y naghahandog. Panahon ng bayang Israel, naghahandog sila. Mga pilak at ginto para sa Panginoon Diyos. Naghahandog sila ng mga burnt offerings para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Sa panahon natin, hindi na po natin gagawin ang Jewish ritual na naghahandog sila ng mga dugo ng hayop para sa kanilang kasalanan. Hindi. Tayo po ay binigyan na ng karapatang dumiretso sa Panginoon Diyos. Kailan po yun? Nung masira yung tabing na naghihiwalay sa holy place at sa most holy place nang magiba at masira at mawasak ang katawan ng Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Nagiba ang pader na ang kortina na namamagitan sa holy at most holy place. May kalayaan na tayong sumamba. Gawin natin yon. Pagsambang kumpleto. Pagsambang sa ikapupuri ng Ama. Maasang Diyos sa atin, sa natitirang panahon ng buhay po natin, sa natitirang panahon ng mundo, lalo tayong magiging malapit sa Ama. Lalo nating patunayan ang pag-ibig natin sa Kanya. Sundin natin ang Kanyang mga utos mula sa puso, sapagat ang ibig ng Diyos, ang pagsunod natin pagsamba sa Kanya, bukal sa puso, pag-ibig, bunga ng pagmamahal sa Kanya. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Aman Diyos, habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita, lalo naming nararamdaman na ang mundo na aming kinalalagyan ay hindi na magtatagal. Kung kaya't lalo mo kaming hinihikayat, magpakasigla. Lalo mong ipinakikita sa amin ang ibang mga bagay na dati hindi gaanong mahalaga sa amin. Pero ngayon, napakahalaga ng aming pinag-aralan. Hindi lang sapat, Panginoon naming Diyos, na sabihin naming iniibig ka namin, Panginoon, kundi ang higit sa lahat, aming kang maging Diyos na malapit sa amin. Sa paraang kami ang hahanap sa iyo, manabik sa iyo. Katulad ng tigang na lupa na nangangailangan ng tubig. Kailangang makita mo sa amin ang pananabik. Ang paggawa ng mabuti, ang pagsamba sa iyo. At hindi lamang sa kasuotan, maayos ang aming damit, sapagkat ikay ang aming sinasamba, kundi maging ang aming kalooban, ang aming puso, ay nangangayupapa para purihin ang pangalan mong Yahuwah, para sambahin ang iyong katotohanan. Ibigin mo sana maging mapagsuri ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng bukas na pag-iisip upang ang mga salita mo ay magkaroon ng daan, upang ito'y aming maunawaan. At kapag ito'y amin ang naunawaan, makita mo naman sa amin. Sinusunod namin ito ng buong puso, buong pag-ibig, sapagkat ito ang iyong kinalulugdan. At pagdating ng panahon ng kagipitan at kaguluhan, mas magulo pa sa panahon ngayon, doon mahayag ang iyong lalong paggabay at pagtulong sa bawat isa sa amin. Ama, napasasaklolo kami. Saklolohan mo po ang aming mga kaluluwa. Ipaunawa mo po sa amin ang gusto mo at bigyan mo kami ng puso na handang sumunod, sapagkat, Panginoon, ibig mo kami na lalong maging malapit po sa iyo. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka po namin.
At sana'y lubusan mo sana kaming pagindapatin at naway pagpalain ang iyong mga anak. Umaasa kaming lubos, tinanggap mo ang aming pagsamba, pinatnubayan mo kami sa mga hinaharapang panahon. Ang mga may karamdaman ay patulong mo sanang pagalingin. At ang mga anak mo, mga naghihirap, abutan mo naman sila ng biyaya, Ama, sa paraang sila'y magkaroon ng ibayong pag-asang gumawa parang pagpapalay masumpungan sa matuwid na paraan. Ipinapanalangin din namin ng mga leader ng mga bansa, mga leader ng mga relihiyon. Sana wag yung makamundong hangarin ang dapat na umiral, kundi ang pagsisiyasat sa aral mo, sapagkat ang dulot nito, Panginoon, sa amin ay ang magandang pakiramdam pag nagbabasa kami ng iyong mga salita at itinagdadala sa amin sa isang maliwanag na pag-asa sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Nilalaman din po ito ng mga salita mo sa Biblia na ito sanang dapat namin higit sa lahat na aming pahalagahan. Ito'y dalangin namin sa ngalan po ng iyong anak ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagtitisan ng Espiritu Santo sa nawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga tagubilin po. Save the date for our 7th year anniversary. Kasi nagkaroon tayo ho ng otorisasyon galing sa gobyerno ng Amerika na mag-abuloy, 7 taon na po ang nakaraan. Kaya magkakaroon tayo ng anniversary. Yan po ay araw ng Saturday and Sunday, June 29 and 30 sa taong kasalukuyan. Details po ay to follow for America and Canada. Hindi naman pwedeng maliban na lang kung gustong pumunta rito ng mga taga-Pilipinas. Ano ho? Kaya yan ay parang greetings at saka tayo mag-meet up puro ng personal. At kung tayo may magkakilala sa Facebook o sa Messenger, baka doon lang. At tayo nagkikita minsan sa ating pong mga meeting dito sa pamagitan po ng ating laptop o kaya cellphone. Pero hindi natin nakakadaupang palad ng personal ng isa't isa. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Oh. Yan ay para sa ating mga Yahusiano. You can give your donations at www.ofirpa.com kung gusto nyong magbigay. At dapat lang po tayong magbigay sa ating foundation para tayo makatulong lalo sa mga orphanage. Ano po? At pagdating naman sa Abuloy, pumunta kayo doon sa churchofyahushua.org. Ano po? Nandoon yung mga lokal na kongregasyon na dapat ninyo na kung gusto nyo maghandog sa ganitong kongregasyon, pindutin nyo lang po. At ilagay niyo yung handog ninyo. Rekta na po. Hindi na dumadaan doon sa iba't ibang proseso. Rekta. Ayan. At isi-share po natin ang ating pananampalataya sa ating kapatao. Tuloy-tuloy ang Bible study po natin tuwing Webes sa awa at tulong ng Diyos. Hanggang dyan po at tayo po ay natatapos. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.